Good morning, tara mabilis ang basa ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 24 February 2024. Nandito tayo sa aklat ng Awit chapter 46. Ang Diyos ay sumasa atin. Basa. Ang Diyos ay sumasa atin, katha ng angka ni Korah o pang-awitin ng punong mang-aawit ayon sa alamot. Awit chapter 46 verse 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Verse 2, di dapat matakot mundo'y mayanigman kahit na sa dagat ang bundok matangay. Verse 3, kahit na maggalit, yaong karagatan, at ang mga burol mayanig, magimbal sila. Verse 4, may ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Verse 5, ang tahanang lungsod ay di masisira, ito ang tahanan ng Diyos na dakila mula sa umaga ay kanyang alaga. Verse 6, nangingilabot din bansa't kaharian, sa tinig ng Diyos lupay na paparang. Verse 7, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob, na ating kanlungan sila. Verse 8, anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay hahanga. Verse 9, maging pagbabaka ay napatitigil, sibat at palasoy madaling sirain, baluting sanggalang ay kayang tupukin. Verse 10, sinasabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan pinakadakila. Verse 11, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan sila. Kataas-taasang hari, awit na katha ng angka ni Korah upang awitin ng punong mga awit. Awit chapter 47 verse 1, magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Verse 2, ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan ay dakilang haring dapat na igalang si naghahari sa sangkatauhan. Verse 3, tayo pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay, na mahala tayo. So, ibig sabihin sila yung namamahala ng araw, guys. Awit chapter 47 verse 4, siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang sila. Verse 5, lumuklok sa trono ni Yahweh na ating Diyos, sigawan at trumpita, ang siyang tumutunog. Verse 6, purihin ang Diyos, siya ay awitan ang hari, siya ay papurihan. Verse 7, ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Verse 8, maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Verse 9, Awit chapter 47 verse 9, sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na kataas-taasan. So, Zion, alam niyo guys, ang laging napagmula ng is si Abraham. Pero, opinion ka lang ha, dapat ang ilagay dito si Noe. Kasi diba mula nung nag-flooding, wala nang ibang si Father God. Hindi na niya nilipol ang tao, kundi yung tao, diba yung kay Adam and Eve. Tapos nalipol na lahat yung mga makasalanan na yun. Wala na talaga natira, kundi sila lang si Noe. So dapat, ang anihin talaga dito is ilagay yung pangalang Noe. Diba? Kasi yung Diyos ni Noe, yun talaga ang nagligtas sa lahat. Okay, verse 9. Awit chapter 47, verse 9. Opinion ko lang naman yun. Awit chapter 47, verse 9. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na kataas-taasan. Zion, ang bayan ng Diyos, awit na katha ng angka ni Korah.
Awit chapter 48 verse 1, dakila si Yahweh dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Verse 2, ang bundok ng Zion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod, bundok sa ilaga, nagalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong San Sinuko. Verse 3, sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog na banal na bayan. Verse 4, itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Zion. Verse 5, sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Verse 6, ang nakakatulad ng pangamba nila ay pagluwal ng butihing ina. Verse 7, tulad ng malaking barkong naglalayag, sa hanging silangan dagling nawawasak, ang naglalakihang barkong naglalayag. Verse 8, sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig, ang Diyos na si Yahweh makapangyarihan. Siyang mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Sela. Awit chapter 48 verse 9, sa loob ng iyong templo aming Diyos, nagunita namin pag-ibig mong lubos. Verse 10, ikay pinupuri ng lahat saan man sa buong daigdig, ang dakilay ikaw at kung mamahala ay makatarungan. Verse 11, kayong taga-Zion dapat na magmalaki at ang buong Judah ay magdiwang na lahat dahilan kay Yahweh sa hatol niyang tumpak. Verse 12, ang buong palibot ng Zion, lakarin ang lahat ng tore doon ay bilangin. Verse 13, ang nakapaligid na pader, pansinin mga muog nito'y inyong siyasatin, upang sa susunod na lahi isaysay. Verse 14, awit chapter 48 verse 14, na ang Diyos ay Diyos natin kailanman, sa buong panahon siya ang patnubay. Kahangalan ang magtiwala sa kayamanan, awit na katha ng angka ni Korah, upang awitin ng punong mga awit. Chapter 49 verse 1, bawat isa ay makinig ang sino paman, kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang. Awit chapter 49 verse 2, kahit ikaw ay dakila o hamak, ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Verse 3, itong aking sasabihin salita'y may karunungan, ang isipang ihahayag mahalagang mga bagay. Verse 4, ang pansinin ko ay itutuon sa bugtong na kasabihan, sa saliw ng aking alpay ihahayag ko ang laman. Awit chapter 49 verse 5, hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Verse 6, mga taong naghahambog sa yaman ay nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Verse 7, hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Verse 8, ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas, gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat. Verse 9, upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Verse 10, alam naman niyang lahat ay mamamatay, kasama ang marunong maging mangmang o hangal sa lahing magmamana, yaman nila ay maiiwan. That's true. Kahit anong yaman mo guys, maiiwan yan pag namatay ka. Verse 11, di ba? Hindi mo yan matatangay. Verse 11, hindi mo yan masasama sa libingan. Minsan nga, ka na pag-cremate ka na, abo ka na lang. So, wala ka talagang tangay-tangay na kayamanan. Verse 11, di ba? Awit chapter 49 verse 11, doon sila mananahan sa libingan kailan paman, kahit sila may lupaing pag-aari nilang tunay. Verse 12, maging sikat man ang tao, hindi maiwasang katulad din ng hayop, tiyak siyang mamamatay. Verse 13, masdan ninyo yaong taong nagtiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay nang hawak na mabuti sila. Verse 14, tulad niya ay may tupa sa patayan din, hahantong itong si kamatayan ang kanyang magiging pastor. Ang matuwid magwawagi kapag sumapit ang umaga laban doon sa kaaway na ang bangkay ay bulok na sa daigdig ng mga patay na malayo sa kanila. Verse 15, ngunit ako'y ililigtas, hindi ako babayaan, aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan sila.
Verse 16, di ka dapat mabagabag, ang tao man ay yumaman, lumago man ng lumago, yaong kanyang kabuhayan. Verse 17, hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Hindi ba kasasabi ko nga lang guys. Verse 17, hindi ito madadala kapag siya ay namatay, ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Verse 18, at kahit na masihan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng paporit nagtagumpay. Verse 19, katulad ng ninuno niya, siya rin ay mamamatay, masasadlak pa rin siya sa dilim na wala ang hanggan. Awit chapter 49 verse 20, ang taon mang dumakila ay iisa ang hantungan, katulad ng mga hayop, tiyak siyang mamamatay. Tunay na pagsamba ay bukas na ito guys. Mahaba ba? Tingnan ko kung maiksi lang, basahin ko pag mahaba hindi na. Bukas na natin basahin itong chapter 50 for 25 February 2024. Samba. Bye everyone. God bless.